Ito po. Tatakpak ko muna yung pangalan para surprise. Okay. Ayan po. Ang meaning po niyan, kaya Ferdi kasi mahaba ang Ferdinand. Marami kasing video mo na nag-trending. And pakilala mo sa amin dati, sinabi mo sa amin na Marcos loyalist ka. Ngunit may mga kababayan or may mga iilan na nakapanood ng video mo na nagsasabing hindi ka naman daw, yung iba baka hindi ka naman daw totoong Marcos loyalist or binabayaran ka lang ng mga Duterte kaya mo pinagtatanggol ang mga Duterte. Ito yung mga komento ng ilan sa mga nagko-comment sa comment section. Ano opinion mo? Yung sabi kasi nila baka hindi ka naman totoong Marcos loyalist. Kung kayo mga loyalista nga ay nakasama ko noong araw, ha? Hindi pa kay Apo Marcos ha. Kilalang kilala nyo ito. Itong bandana na nasa ulo ko ngayon, sikat na sikat ito nung mga panahon nakikipagdigmaan tayo sa COMELEC at Supreme Court para ipagtanggol ang mga Marcos. Ito, sikat ito. Okay? Yan ay magpapatunay na meron pa akong naitatabi at may iba pa itong kasama eh. Ibig sabihin, dati akong Marcos loyalist. Kaya lang, ang pagiging loyalista ko kasi, sa totoo lang, ay hindi para sa mga Marcos lang. Ang pagiging loyalista ko, ang pinakatunay na esensya ng pagiging loyalista ko, ay para sa ikabubuti ng bayan at mamamayan. Nung panahon noon, sa panahon ng tatay ni BBM, ako ay naging loyalista na. Loyalista ako dahil nakita ko ang paglilingkod ng ama. Kaya naging bahagi ako nung pagiging loyalista nung panahon ng ama. Hanggang sa dumating na tumakbo din ito si BBM na maging Vice President nung 2016. Pero ito ay sinasabi na nadaya. Kaya nakipagdigmaan kami sa Supreme Court, sa COMELEC, petisyon sa COMELEC, petisyon sa Supreme Court para ipaglaban na kami ay nadaya lamang noong 2016 Vice President election. Ito ay isang katibayan na dati akong Marcos loyalist. Ngunit ngayon, Hindi na. Withdrawal of support na po ako, wala na. Ito'y sinuot ko lamang to justify myself na I am belong and certified officer ng Marcos loyalist. Leader po ako ng isang Marcos loyalist. sa tanong ko lang, anong year yan? Yung nasa ulo mo na yan? Year ito ng 2016. Nung tumakbo siya na vice president. Nagpatahi ng ganito, hindi ko na babanggitin kung sino ha. At ipinrovide ito para gamitin namin. Dahil itong pagtatali namin ng aming buhok ay simbolo ng pakikipagdigmaan. Okay. So, may iba ka ba bang ebidensya? Kasi, yun nga, yung sinasabi nila, baka daw hindi ka naman totoong Marcos loyalist. May iba ka ba bang patunay na ikaw daw talaga ay Marcos loyalist? Ito po. Tatakpak ko muna yung pangalan para surprise. Okay. Ayan po. Ang meaning po niyan, kaya Ferdi kasi mahaba ang Ferdinand, mahaba din ang De Los Yung Reyes. itong Ferdi na to, pangalan mo yan. Pangalan ko yan, Ferdi nga eh, Ferdinand. Short name ko, nickname, Ferdi. Ferdi De Los Reyes. At bakit naman ako magkaaroon ng ganito kundi akin? Anong year yan? Grabe. 2013? Nakalagay dito, wait lang. Bongbong Marcos Loyalist International 2013, no? Gagawin, tagal na, no? Kaya nga luma na luma na. Pinagkupasan na ng panahon. Pero nananatili sa akin. Pero planning to put in fire. Ano ko na to, susunugin ko na to. Pinaplano ko na kung kailan at kung paano. Grabe, ano? Ako, sa totoo lang, natulala ako sa mga pinakita mo. Ano, kasi isipin mo, napakatagal na ng panahon na yan. At ito yung magpapatunay Pas na, na Marcos Loyalist nga talaga. Kasi mga kababayan, Ferdi, oh. Ferdinand, ebidensya yan. Tsaka ito, anong 2013. Ay, grabe nga. So, yan na yung patunay, mga kababayan. At yung tao na ito na nagsasalita ngayon na sinasabi niyong hindi totoong Marcos Loyalist, yan yung mga patunay na Marcos Loyalist talaga yan. T-shirt yan. T-shirt ko yan. Ito, sir, yung may nilabas ka pa dyan kanina eh. Ito. Ito, anong year naman yan? Ito naman,
yung team building. Anong year yan? Ito, mga 2000, ano to? 2020, 21, ganyan. Itong DDS, ba't may DDS sa dulo? Ano yan eh? Die Hard Duterte supporter. So 2000, Mga 2018, 2020. yung panahon na yan, sinuportahan nyo rin si dating Pangulong Oo, Duterte. Suportado din. Yan si Digong. Itong isa, Pero, hindi pa ako malawak dito sa DDS. Sila pa lang ang nag-connect niyan. Hindi pa ako committed dyan sa Okay. DDS. I have no any connection during this time sa mga DDS. oh. Hindi pa. Kaya lang, yan ang nilagay nilang tatak. Team building kasi ito. Yan o, team building. Mm. Kumbaga, nagkaroon kami ng team building para magsalib pwersa. Nagkaroon ng meeting sa isang restaurant. Bagitin ko pa ba restaurant? Hindi, okay na, wag na. Yun. Yan yun. Itong isa. Marcos social media warrior. Dahil warrior po kami ng mga Marcos loyalist. Okay, meron pa isa, last. Ito. Ganda Ito pa, naman. naitago mo ng matagal, ano? Tinago ko to. Mahal na mahal ko dati. Ngayon, susunugin ko na to. Team SML, ano? SMLI. SMLI. Oh. Anong meaning naman yan? Ang meaning ng SMLI ay Solid Marcos Loyalist International. Tika lang, anong taon yan? Patingin ako. 2015. Solid Marcos Loyalist. SMLI International. Solid Marcos Loyalist International. Ayan nga, oh. 2015 nga, oh. Grabe, natagal mo na itabi mo ng napakatagal, eh, no? Ito ang aking category. Marshall. Marshall ka pa pala sa mga Marcos, ano? Tagahawi boys. Kami ang, pag dumarating na si BBM, kami ang nagki-clear ng area. May cordon, kinokordon namin. Mula Paura, dulo sa top. Mula sa top, papunta na Supreme Court, nakakordon po kaming mga marshal. Pinoproteksyonan namin, ang pagdating ng pangalawang pangulo, ang takbo niya ng pangalawang pangulo. Pinoproteksyonan po namin yan, papunta sa Supreme Court. Okay. Okay, bro. Ngayon, naipakita mo na yan na talagang ikaw nga ay talagang sulit at totoong Marcos Loyalist. Dating Marcos Loyalist. Ito na ako ngayon. Pero ngayon, bakit iniwan mo si BBM? Actually, sino naman ang hindi iiwan sa isang walang leadership, walang decision making. Kumbaga, walang ginawang sa aking nakikita, walang nagagawang kaayusan para sa ating bansa. Tulad nga na nasabi ko kanina, ang aking loyalty ay hindi para sa isang pangulo o sa isang tao. Ang tunay na loyalty ko po ay nasa tao na gumagawa ng ikabubuti para sa ating bansa at mamamayan. Ngayon, kung ang taong ito ay hindi gaganap ng kabutihan o pagpapaunlad sa ating bansa o pagginahawa ng buhay ng mga mahirap na mamamayang Pilipino, my loyalty is withdrawn. Iaatras at ako'y aalis at ako'y magigising sa isang katotohanan. Ngayon, ang tanong, bakit na kay Duterte, tao rin yan? Why? Duterte love the country and the poor Filipino people. So, ano ba sabi ko? Ang loyalty ko nandun sa gumagawa ng kabutihan para sa ating bansa at mamamayan. At ito ay nasa katauhan ng Pangulong Duterte. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya, nasa kanya ang loyalty ko ngayon. Pero kung si Pangulong Duterte ay hindi gaganap sa kanyang tungkulin bilang isang good leader at isang father of the nation, at gewang-gewang pamamahala niya, I withdraw my support din. Pero hindi. Nakita ko ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bansa at sa mamamayan. Kaya ako ay nagising sa katotohanan na ang pamamahal ng BBM ay gewang-gewang. Nagsisisi ka ba na sinuportahan mo si BBM? Natural. Nagsisisi ako. Bakit? Dahil nasayang ang aking panahon, nasayang ang aking pera dahil ako'y gumastos din. Mga pamasahe, pagpunta-punta sa headquarters ng Mandaluyong, sa BBM headquarters, kukuha ng mga campaign materials, hindi po kayo sila nagbibigay ng pamasahe sa amin. Iginagrab po namin sako-sakong paraphernalia, sako-sakong mga campaign materials, mga tarpaulin, mga tsinelas, nagbigay pa ng mga tsinelas eh. O, sako-sako yan. Saan namin lalagay yun? Hindi naman pwede sa bus. Maggagrab kami. 4 kami, magsishare-share kami o maggrab tayo. Magpatid tayo. Ganun po ang setup namin nung araw, kaming mga Marcos Loyalist leader. Wala pong pondo na, ito pamasahin nyo, ito ano nyo.
Wala po. Sariling bulsa po namin yun dahil alang-alang sa bayan at mamamayan na ang buong akala ko, ang continuity ng pamamahalang Duterte ay tutuloy nitong BBM. Hindi po nangyari bagkus pinadala pa sa dahig ang dating magaling na Pangulong Duterte. Kaya ako ay nag-withdrawal of support dahil hindi ko na kayang tiisin na manatili sa isang gewang-gewang na pamamahala. Nagising po ako sa katotohanan, hindi po ako bumaligtad. Ako po ay nagising sa katotohanan na patuloy tayong naghihirap at lumalangoy sa kumunoy ng kahirapan habang sila ay nananatili sa pagyaman at payaman ng payaman ng payaman gamit ang pondo ng bayan. Samantalang sa slogan nila, ano ang slogan nila? Very interesting, very convincing. Ano sabi nila sa slogan? Sama-sama tayo, babangon muli. Sumama ba kami ang laylayan ba sumama sa pagbangon? Hindi. Sila ang may mali-malitang muli at sila lang ang bumabangon sa bansang Pilipinas. Habang tayo ay nananatiling mahirap at lugmok na lugmok ang ating ekonomiya dahil sa sobra-sobrang pamumulitika. Tigilan na ang pamumulitika, asikasuhin ang ugat ng problema ng ating bansa. Itigil na ang impeachment. Wala nang impeachment. Stop na yan. Asikasuhin nyo ang mga pagtaas ng bilhin, ang gera na sa ibang bansa, at epektado ang Pilipinas, ang pagtaas ng langis, pagtaas ng tubig, kuryente, yung pamasahe, edukasyon, lahat yan, yan ang asikasuhin nyo. Stop impeachment. Bring him home. Best President Rodrigo Roa Duterte. No to impeachment, VP Sara Duterte. Bro, last na. Mensahe mo na lang sa lahat ng mga politiko na nakaupo ngayon. Sa lahat na pangkalahatan. Mensahe ko sa pangkalahatan na mga politician. Sana naman gumising na kayo sa katotohanan. Naunahin nyo muna ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas nang tayo ay muling kilalanin at irespeto ng iba't ibang bansa. Dahil hanggat hindi kayo nagbabago, hanggat patuloy ang pagnanakaw, hanggat patuloy ang korupsyon, mananatiling lugmok na lugmok ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Sayang ang ating mga natural resources na hindi nalilinang. Sayang ang ating mga pondo na hindi nagagamit sa tamang proyekto. Ibigay nyo ang pondo para sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas at mabago ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Okay. Yan po ang pakiusap ko sa mga senador, congressman, pangulo, gobernador, mayor, sa inyong lahat na mga bahagi ng pamamahala ng bansang Pilipinas. Magbago na po kayo. Tutukan nyo ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Payamanin nyo ang bansang Pilipinas, hindi ang mga sarili nyong pamilya. Okay. So ikaw ho ay dating Marcos loyalist. Loyalist. Na ngayon ay nasa panig Ngayon ni... nasa panig na ako ng mga Duterte dahil sila po ang nakikita kong the only hope of the Philippine country. Thank you. Tingnan mo sa iboboto mo ay ang kanilang mga performance. Eh may Smartmatic eh. Kaya nga abolish the Smartmatic. Kaya nga dapat on or before election 2028, abolish na ang Smartmatic. Paano kung hindi sila pumayag? Hindi pa pwedeng papayag kung talagang ipupus natin o ipupus ng mga senador natin, ipupus ng mga congressman. Hindi pwedeng hindi papayag. Iyan ay napagkakasunduan ng majority. Eh kung hindi talaga sila papayag, hindi nga mangyayari yun, pero may dayaang magaganap. Hindi tayo makakasiguro. Kasi, isipin mo, hindi naman nangangampanya na nanalo. Oh, bakit nanalo yun? Oh, di ba meron pa nga sila yung, ito na lang, yung youth party list. Di ba? Yung youth party list, nanalo na nga sa bilangan kung tutusin. Ano ginawa nila? Disqualified nila. O ano pinasok? Gabriela. Kaya mamamanipulate nila eh. Kaya nilang dayain eh. Kaya nilang gawin ang gusto nila. Pero kung smart magic pa rin ang mananatiling mekanismo sa eleksyon 2028, wala tayong kasiguraduhan na maipapanalo si VP Sara Duterte na maging presidente at maging vice presidente si Chavit Singson. Kailangan natin i-abolish muna
ang smart magic. Why smart magic? Dahil namamagic po ang tunay na bilang ng ating mga boto. Di ba napreba na nga ni, ano yan, nung tumakbong Senator Lambino? Di ba ang binoto niya hindi lumabas? Di ba? Daya sa bilang. O pagkakita, iba na yung lumabas. Kasi nga, magic. Di ba? Kaya ang dapat na gamitin, hybrid election system. Ano ang hybrid election system? Manual counting, electronics transmission. Nakuha mo? Ang pagbibilang ay manual. Pero ang distribution of result, computerized. But, counting by manual. Get or no get. Kaya doon magkakaroon ng tunay na trabaho ang mga watcher. Kasi by manual, makikita nila, oy, mali yung bilang mo. Oy, mali yan. Oy, mali yan. Di ba? Eh ngayon, hindi mo maano yun. Yung watcher, nakatingin lang eh. Wala na. Hindi na nila alam kung anong ginawa ng computer. Yes. Kung anong counting ang ginawa ng computer, eh pinipindot lang ng IT yan. May master server. Asa ng master server? Wala dyan. Andun sa isang lugar. Andun ang master server. Pag dinaya ka, wala ka ng kaalam-alam. At ang dayaan ng computer system, ang dayaan, 1,000 agad. Meron pa switching ha, may switching. Yung kay ganitong kandidato, napunta pa sa kanya yung boto. Yung boto na mababa, napunta pa dito sa ibang kandidato. Nasiswitch pa nila. O, kaya malaki ang dayaan kapag smart magic. Kaya nga tinawag kong smart magic, hindi smartmatic eh. Smart magic, namamagic ang resulta. Kaya abolish first the smart magic bago magkaroon ng eleksyon. Baguhin ang system of electoral system natin. Okay. Okay. Bro, saan patutungo yung bansa natin? Kasi meron pang almost 2 years si BBM bilang Pangulo kung umabot man siya sa 2028. So, ngayon yung crisis talagang matindi na yung epekto sa taong bayan eh. Pero saan patutungo pa sa palagay mo? Wala nang patutunguhan. Ang patutunguhan ng bansang Pilipinas pag pinaabot pa sa 2028, honestly speaking, based to my own opinion and based to my own experience, gewang-gewang. Bagsak ang Pilipinas. Wala na. Bakit? Puro magnanakaw eh. Yung mga matitino natin, hindi naman makaporma yan. Outnumber sila. Ano pa magagawa? Eh, hindi naman sila jojoin sa magnanakaw. Mananatili silang payapa, mananatili silang gumaganap sa kanilang mandato. Pero konti lang sila. Hindi nila kayang i-overcome yung majority. Ang dami nun. Kaya nga, di ba, ini-issuean nila ng warrant of arrest, ICC warrant of arrest, si Senator Bato. Si Senator Bongo, meron din daw. Tignan mo kung ano yung mga pinaggagawang kaletyan. Pati nga yung usaping ICC na yan eh. Walang jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas dahil we are withdrawal of support na already in ICC. Wala na po tayo. Walang jurisdiction ang ICC. Pero binayolate nila, bend the law. Benend the law nila. Kaya nga illegal arrest ang nangyari. Dahil without due process, without warrant of arrest, tapos wala namang nakasalang na criminal case sa local court, binaypas nila ang Supreme Court. Kung tutusin, mga taga-Supreme Court, insulto po ang ginawa ng ICC sa inyo. Bakit ko nasabi? Kayo po ang pinakamataas at katiwa-tiwalang hukuman ng bansang Pilipinas. Pero naipadala po ang Pangulong Duterte without your consent. Na kung tutusin, pwede nyo po sanang kontrahin. Oh! May korte kami. Based to our record, walang nakasampang kaso sa dating Pangulong Duterte. Hold! Huwag niyong dalhin yan. Pilipino yan. Hindi to Netherlands. Ha? Kung meron lang tapang ang mga hukom natin. Pwede yun eh. Pwede yun. Alam mo, ini-imagine ko, ha? Sorry, mga kabayan. Ini-imagine ko na ang Supreme Court, kung ilan sila, ha? Kung hindi lang sila talaga nabigyan ng instruction or what, kung ano nangyari,
pwede silang magkaisa eh. Mapayag ba tayo na ang isang Pilipinong dating Pangulo ng bansang Pilipinas na wala namang ginawang masama ay dali na lang nila sa dahig? Magkaisa tayo, puntahan natin yung Villamor Air Base at magpahayag tayo ng pagtutol sa pagpapadala sa dating Pangulong Duterte dahil wala naman sa constitutional ng Pilipinas na dapat siyang ipadala unless merong local case o local court o local complaint o may demanda sa bansang Pilipinas. Unless. Wala naman. Operated tayo, functional tayo. Ang institusyon ng Supreme Court ay umaandar. Gumagana. Bakit kailangan ipadala yan without our own investigation or without own hearing? Parang ang nangyari dito, binalahura nila ang sovereignty. Ang sovereignty ng bansang Pilipinas ay niyurakan ng Netherlands o ng ICC na yan. Kaya kung ako ay isang hukom na nag-aral ng abogasya ng 9 years at ako'y iinsultuhin nyo lang na dadaan kayo sa aming bansa para kunin ang dating Pangulo. No. I'm not accept. Ilalabang ko ng pitpitan ng bayag ang dating Pangulo. Gagamitin ko ang 9 years kong pinag-aralan sa batas para pigilan ang pagpapadala sa dahig ng dating magaling na Pangulo. Okay. Walang kasalanan ang Pangulong Duterte. Okay. Bro, ini-opinion na noong nakaraan, di ba, birthday ni dating Pangulong Duterte, ay may lumabas sa news na binati din daw di umano ni General Torre si dating Pangulong Duterte at may kadugtong pa doon na trabaho lang. Ano opinion mo? Ang opinion ko doon, bugok siya. Bakit bugok? Anong trabaho doon? Kapag sinabing unlawful order, that is not considered trabaho. Alam mo, ang trabaho, i-consider natin kung lawful order. Dalawang klase po kasi ang order. Lalo sa mga chief PNP, sa mga pulis natin, dalawa po ang order. Unlawful order at lawful order. Ngayon, pwede natin i-consider na trabaho lang yan kung lawful order. Ibig sabihin, legal na paghuli. Lawful. Naayon sa batas. Naayon sa batas na paghuli. Yun po ay may kukonsider natin na trabaho lang. Pero, kapag ito ay unlawful order, ibig sabihin, labag sa batas. Paglabag sa batas at sinunod mo, that is not considered trabaho lang. That is political matter. Political revenge, political color, political motivated. Okay? That is not considered trabaho lang. Ang ginawa niya, sumunod siya sa maling utos. That is considered illegal arrest. So opinion o mensahe mo na lang kay General Torre. Mensahe ko sa iyo, General Torre, useless ang pagbati mo ng happy birthday dahil ikaw ang mismo naging daan para siya ay nandoon at nag-iisa at nagdurusa sa bansang Netherlands. You are the one instrument para siya ay mapunta sa dahig. Kaya, ang iyong pagbati ay isang kaplastikan lamang. At, ang iyong pagbati ay hipokrito ka. Hindi mo dapat binabati na ang dating Pangulong Duterte dahil ikaw ang ugat ng lahat kung bakit nasa dahig ang magaling na Pangulo ng bansang Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. At nag-iisa at nagdurusa. Pangalawang birthday niya na yan, no? Pangalawang birthday na, hindi na kayo naawa sa isang senior citizen at na naging mabuting Pangulo. At ito wala kang hiya General Torre, walang hiya ka. Tumaas ang sahod ng mga kapulisan dahil kay Pangulong Duterte. At nirespeto at bumalik ang inyong integrity o dignidad, ibinalik ng Pangulong Duterte. Binalik ang paggalang sa inyo ng mga mamayan, ang respeto dahil kay Pangulong Duterte. Pero ang lahat ng yan ay yung binaliwala dahil lamang sa mali-maleta
at sumunod ka sa maling utos. You are follow the unlawful order. Okay. Bro, sa darating na 2028, bakit hindi si Tulfo yung gusto mo suportahan? Bakit si Inday Sara? Which is, sabi nga ng mga kababayan natin, tumutulong naman daw si Tulfo eh. O, ano mo, bakit si Inday yung gusto mong suportahan at saka hindi si Tulfo? Bakit naman si Tulfo susuportahan ko? Unang-una, ngayong senator na siya, ano ginawa niya? Meron ba siyang ginawang kabutihan? Tumutulong daw sa tao. Tumutulong sa tao, may bayad yun, meron yung kapalit. Ha? Meron yung return. Hindi yun talagang tulong na masasabi mong plain na tulong. Pangalawa, anong kumibo ba siya sa mali-maleta? At bakit nagpapayag siya? Meron siyang statement nabasa ko sa Facebook, sa social media. May statement siya na gustong-gusto niya matuloy ang impeachment. Doon pa lang makikita mo na namumulitika na siya. Bakit niya gusto matuloy ang impeachment? Sinabi ng Commission on Audit, clear ang confidential Si fund. Erwin Tulfo ang nagsabi na gusto niyang matuloy. Kahit sino pang Tulfo yan, basta Tulfo ang pinag-uusapan, bakit kailangan nga na ituloy ang impeachment? Kahit si Rapi, kahit sino pa yan, Tulfo pinag-uusapan dito. Yes. Dahil ang sinabi ng isang Tulfo ay malamang inayunan na rin ng mga Tulfo. Kaya that is considered na mali ang kanilang pahayag na ituloy ang impeachment or dapat ituloy ang impeachment. No, hindi dapat ituloy ang impeachment dahil walang grounds. Kaya sinusuportahan ko naman si BP Inday Sara dahil si BP Inday Sara Duterte ang gumaganap sa kanyang mandato bilang pangalawang pangulo. Kahit binawasan pa ang budget niya, kahit ginawa siya ng chismis issue, pero nagpapatuloy siya sa paglilingkod. Ano preba? Nung may nasunugan sa Tondo, sino nanguna? OBP. Nung may nangyaring lindol, sino ang unang tumulong? OBP. Nung may lumubog na barko, na 2 barko yan na lumubog, sino unang tumulong? OBP. Pinupolitika pa yan, pero ang pagtulong ay nasa puso. Walang media, walang mainstream media nagbabalita niyan. Naalalaman na lang natin yan dahil namomonitor natin ang mga Duterte dahil tayo ay sumusuporta sa mga Duterte. Kaya nalalaman natin through social media. Okay. Kaya sinusuportahan ko si Sara Duterte bilang maging Pangulo dahil siya lamang, ang mga Duterte lamang, ang nagmahal sa bansang Pilipinas at nagmalasakit na tunay sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Pero bro, may mga nagsasabi kasi na ang pinakamabigat daw or pinakamalakas na magiging kalaban ni Inday Sara Duterte sa 2028 ay hindi si Leni, bagko si Tulfo daw. Ano opinion mo? Hindi mangyayaring manalo yung Tulfo na yan kung kay isang Sara Duterte ang kakalabanin. Wala. Matatalino na ang mga mamayang Pilipino. Hindi na naukuha sa mga pa-TikTok o sa mga pa-social media effect. Wala na. Ang mga Pilipino ngayon, mostly, dahil sa mga vlogger, tulad nyo, mga vlogger, ay nagigising na rin sa katotohanan ang mga mamayang Pilipino at nagiging matalino. Nagkakaroon na ng puso, nagkakaroon ng isipan na, oo nga, lugmok ang bansang Pilipinas sa mga politician na mga kurakot. Ngayon, di ba sinilip nila confidential fund ni BP Sara Duterte? Na-justified ba nila? Napatunayan ba? Di ba mismong Commission on Audit, in-audit nila, niliquidate nila ang paggastos ng confidential fund, na-justified nila at na-discover walang anomalya. Ibig sabihin, walang nakaw. At sa GAA, sila lang ang walang insertion. Mga Duterte, halos lahat ng congressman, senador, may mga insertion sa budget. So hindi mananalo ang Tulfo laban kay Sara? Hindi mananalo, malabo. Kahit si Leni, kahit si Risa Ontiveros, kakain ng alikabok yan para silang nagtampo sa bigas. Pero naging idol mo rin si Tulfo. Hindi ko naging idol yan. Pero hinangaan mo rin siya dati. Inangaan ko bilang advocate na dati na tumutulong sa mga OFW. Isa si Tulfo, si Rapia, na naging bahagi ng pagtulong. Pero na-discover ko na yung tulong na yan, meron din palang kapalit. So, meaning, hindi talaga bukal sa kalooban ang pagtulong. Tsaka sa trilyon na
nakawan sa flood control, ano? Wow, yan pa nga isa eh. Sa flood control ng nakawan, wala siyang issue, wala siyang comment. Wala man lang, hindi niya man lang binabakapan o bakit hindi niya iminimedya yan. Maingay yan eh. Yes. O bakit hindi siya naging maingay dito sa usapin flood control Yes. post-project ng DPWH. Pwede niya ipapriskon yan eh. Oo, pwede niya yung tuligsayin eh. Bakit Yes. hindi niya kinriticize? Yeah. O bakit inayunan niya? O, tahimik siya. Bagkos yung impeachment ang gusto niyang buhayin. Sus. Diyan pala makikita mo na kung matalino kang mga botante, ang mga mamayang Pilipino, hindi boboto kay Tulfo. Never. Okay, balikan natin konti si Risa Ontiveros. Kasi sabi niya, gusto ko talaga. Wait lang. Okay, balikan natin konti si Risa Ontiveros. Kasi may bago siyang interview ng mga nakaraan eh. Ang sabi niya, yun nga, mahal na mahal niya daw yung Pilipinas. Ganon eh, talagang, at saka Gusto gusto, niyang isama sa pangarap niya. oo, pangarap niya talaga daw na mapaayos nga eh. Mahal na mahal niya daw yung Pilipinas eh. Pero ang tanong ko lang sa'yo, kasi sabi daw niya, pagka gusto daw ng taong bayan, siya daw ay tumakbo. Sa tingin mo, pag si Risa Ontiveros itapat mo kay Sara Duterte sa 2028, ano kayang mangyayari? Mananalo ba si Risa Ontiveros? Walang kapana-panalo. Dampot isa pa siya. Hindi siya mananalo. Wala talaga. At pangalawa, Risa Ontiveros, wag ka nang mangarap. Kasi unang-una, ibalik mo muna yung PhilHealth Fund na nakulimbat mo rin. Meron kang dyan eh, may kasalanan ka sa PhilHealth eh. Yung pondo ng PhilHealth, kinapyasan mo yan noon eh. Kaya ibalik mo muna yan. Pangalawa, bakit mo ginawang santo si Kian de los Santos? O, dun pala makikita na ang paglilingkod mo. Hindi eh. Hindi paglilingkod dyan eh. Kapitbahay mo si Kian, di ba? Kapitbahay lang. Diyan na si Kian sa taas. Okay. Pagpunta mo sa taas ng Malolos. Okay. Libis. Kaya, kung tutuusin, hindi ba dapat ginawang santo yun? Unang-una, ang involvement ng kanyang kamatayan ay hindi kabayanihan. Ang kanyang kamatayan ay tungkol sa resistance. Resistance tungkol sa droga na hindi niya inamin or pinalalabas niya na inosente sila sa droga. Pero sa totoo lang, kahit ipagtanong mo dito yan, ayaw ko na lang yun kasi unang-una, wala naman ako sa sins of the crime. Pero sa totoo lang, si Kian, may issue dito yan. Kaya hindi mo dapat ginawang santo. Hindi ako against dun sa pagkatao ni Kian, dahil maaaring naging biktima rin siya ng droga. Yes. Lahat naman tayo nagiging may failure o nagiging marupok. Lalo kung isa kang mahirap. Siyempre kakapit yan sa patalim, kakapit yan kung saan-saan. Kaya hindi natin pwedeng husgahan si Kian de los Santos. Naging biktima lang din siya. Pero yung gawin siyang santo that is not good o hindi yan makabubuti. Yan ay isang paglapastangan sa mga tunay na santo. Kasi involvement mo droga tapos ginawa ang santo, di ba? Dapat diyan pa lang makikita mo na Risa Ontiveros na you are not become a good leader. Dahil yung paggawa mo pa lang sa kanya ng pagiging santo na ang involvement niya, ang kanyang kamatayan ay related sa droga, that is considered abnormality. Paano ka hahawak sa bansang Pilipinas o magiging ina ng Pilipinas kung isa kang abnormal na gumagawa ka ng isang abnormal na batas o isang abnormal na mungkahi? Ginawa niyong santo. Hindi naman dapat maging santo. Kaya, kakain ka ng alikabok kay President Sara Duterte. Okay. Huwag ka nang mangarap.